Kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lintik talaga to si ano. Oy, trililing ka talaga. Ha? Meron na namang ididemanda. Ha? Ito ang pambansang demanda. Si Trillanes. Grabe, no? Attack dog na attack dog. Trillanes, asa ng prinsipyo mo? Di ba dilaw ka? Bakit ngayon sip-sip ka sa mga Marcos? Di ba gusto pa nitong ipag-unite? Balimbing tong animal na ito. Si Trillanes. E di demanda mo. Gusto mo? Sama mo na ako sa demanda. Uubusin mo ata lahat ng maka Duterte. Di demanda mo. Sasampahan ng 2 pang kaso ito. Hindi pa raw tapos itong si Trililing. Oh, tandaan nyo to, sasabihin ko ha. Baka sabihin nyo, nakachamba na naman si Coach Oli. Oh, sabi ng aking itim na kilikili. Sabi ng itim na kilikili, ididemanda rin nito si Pastor Kibuloy at saka si Baste Duterte. Oh. Ito na attack dog nila. Kaya alam mo, ito sa inyong mga vloggers, yung iba pa naman dyan, kaibigan ko, nakakadiri. Sa inyong mga vloggers, na promote kayo ng promote, sino ang attack dog nyo? Magkaroon naman kayo ng mga significant na may utak. Hindi ba kayo nahihiya? Prino-promote nyo, Trillanes. Gadon. Makabayan, party list. Yan ang mga attack dog na bumabakbak sa mga Duterte at sa mga kalaban ng Duterte. Yan po. 'Di ba? Nakikita ninyo kung gaano kababaw tong mga vloggers na ito, etong mga broadcaster na ito. Natuwa-tuwa sila, ayan, kasi mayroong maraming galawang kalokohan ng mga Duterte, etc., etc. Naging spokesperson ka pa man din, animal. Naging political analyst ka. Anong klase kang political analyst? 'Di ba? Ang pinagkukuhanan mo ng lakas, ang pinagkukuhanan nyo ng atake, katulad ni Trillanes, wala na ba kayo talagang manghanap? Desperado na kayo? Alam mo yung parang nagpakalat ka eh. Ay, merong balita, may pasabog si ganito. Sinong source mo? Yung vlogger na bayaran. Anong pinagkaiba mo? Doon sa kumukuha ka ng source, sa bayarang vlogger, sa bayarang mahina ang credibility, tapos ang katulad nito ni Trillanes, anong source nung mga natutuwang mga broadcaster na mga vloggers? Si Trillanes? Really? Ganyan kayo kababaw? Eto na. Ano bang ginawa nito sa Senado kung hindi lang magtatatahol doon? May naipanalo ba itong kaso? Hindi ba para kayong gago? Para lang Ako hindi ako naniniwalang gago kayo. Na maniniwala kayo sa gago. Isipin ninyo, ang source ninyo, Trillanes. Dinagdagan nyo pa ng gadon. Makabayan party, ay ano ba naman kayo? Wala na kayo talagang mahanap. Pati sa vlogger, mga gago kinuha ninyo. Wala na kayong mahanap na matino sa vlogger. Pati sa mga political attack dog ninyo, mga political analyst ninyo, ganito kababaw. Di ba? Abi, kapit ka sa patalim. Kaya no wonder, kahit na anong tanggol ng inyong mga vlogger, diyan sa kila Tamba, hindi tumataas ang rating. Yung mga kinukuha ninyong vlogger, mga walang kwenta. Kinukuha niyong attack dog, walang kakwenta-kwenta. Oh, humanda kayo, Pastor Kibuloy, ini-next kayo niyan. Mayor Baste, ini-next na ito. Sige, demanda mo rin ako. Magsama-sama na kami doon, nila MJ Mondear, Attorney Roque, Banat Bay. Hindi, walang kakapanalo to. Alam mo, sinasayang ng
sinasayang nitong mama na ito ang oras ng ating hukuman. Tambak na po ang kaso sa hukuman. Magdidemanda pa ito ng walang kakwenta-kwenta, na walang kapana-panalo, ni hindi papasa sa probable cause. Istorbo lang ito. Istorbo tong mama na ito. Mag-i-election kasi. Di ba? Sinasakyan naman ng mga politiko, mga loser. Ganito tawag ko sa inyo, loser. Hindi tumataas ang rating nyo. Hello, excuse me. Huwag na kayong mangarap, mga loser kayo. Please naman, humanap-hanap naman kayo na may utak. Kahit na mga vlogger na may utak, mga politiko may utak, mga journalist na may utak, mga ganyan ang kinukuha ninyo. Ano kayo? Ito laban, loser. Pare-parehas kayong weak. Kaya walang nangyayari sa inyo. Bagsak pa kayo rin ng bagsak. Anong kinahiyanatnan nyo? Galit kayo sa Duterte. Magsama-sama kayo. Buti pa nga si Ontiveros, ayaw magsama yung pula at dilaw Bagamat ayaw ko si Ontiveros pero at least may mga pananindigan. Mga yagbuls. Bakla. Bakla. Hindi ko, I have nothing against mga bakla May mga kaibigan tayong bakla. Pero ano ba yun? Yung hindi mo malaman, ano ba talaga? Ano ka ba talaga? Pula, dilaw. Yung kakainin mo yung suka mo dahil hindi nyo kayang manalo sa Duterte. Di ba? Sinuka mo na Ayaw mo na. Gusto nyo magsama-sama dahil hindi nyo kaya ang Duterte. Tapos sasabihin nyo konting nanonood sa Maysug kasi hinaharangan ninyo. Buti pa nga sa ibang bansa nakakapag-Maysug kami. O ano kayo ngayon? Takot na takot kayo sa Duterte. Yung pahayag ni Duterte, ni VP Sara na yon, ang daming ninervyos doon. Ang daming ginawang content nun. Trillanes, wag mong kainin yung suka mo. Kayong mga dilaw, manindigan kayo. Paano kayo magiging oposisyon? Sinasabi ninyo, kayo ang oposisyon. Isa pa to mga makabayan black, sabi niyo kayo oposisyon. Gago! Paano kayo magiging oposisyon Sunod kayo ng sunod kay Tamba. Paano kayo oposisyon sunod kayo ng sunod kay Marcos? Anong klaseng oposisyon yun? Sasabihin nyo hindi oposisyon ng Duterte? Nagsasama kayo? Kinakain yung suka ninyo? Pasensya sa mga kumakain Kinakain yung suka ninyo, makadikit kayo? Sip-sip. Alam nyo kasi kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, delikado po ang midterm election. Bakit? Andyan ang pera Ang makinarya nasa gobyerno. Mahirap po yan. Kalaban po natin dito. Wag na po tayo magpakalayo-layo. Maging totoo lang po tayo. Alam ito kahit ng mga vloggers. Wag niyong sabihin hindi ito totoo. Hindi lang to sa politiko, hindi lang to sa mga tatakbo. Alam din ito ng mga vloggers, wag tayo maglokohan. Ikot ang pera dyan. Kaya po dapat tayo, magtulong-tulong po tayo, mga maka-DDS. Bakit? Walang pera dito. Sariling gastos. Hindi po ako nanghihingi at hindi ako manghihingi ng pang-hotel at pang-eroplano sa inyo. Hindi ko po gagawin yon. Ang sa akin lang, suporta, manood kayo, i-share nyo yung video, mag-subscribe kayo, okay na po. Wala akong hinihingi. Ang punto ko lang dito, wala kasing pera. Walang pera dito sa Duterte. Walang pera dito sa DDS. Walang pera dito sa oposisyon. Lahat po ng pera nandun. Kaya ang dami, kinakain ng suka, lumilipat doon. Mapa-vloggers, ang dami na bumagsak na mga vloggers after the election. Kasi magaling lang sila pag-election. After the election, bobo na sila. Anong ginawa nila? Kinain nila, suka nila, lumipat doon. Bakit? Andun ang pera
sa mga politiko na galit sa Marcos ngayon nandodoon. Bakit? Andun ang pera eh. Kahit itanggi nyo, kung may nanonood na vloggers, alam nyo tong sinasabi ko. Huwag tayong maglokohan. Dito, walang pera. Sagot pa natin. Gastos pa natin. But that doesn't give us an excuse. Ha? Ulitin ko. Para manghingi sa mga viewers. May gusto ka mangyari, may pinaglalabang ka, magsakripisyo ka. Kasi kung hindi ka magsasakripisyo, hindi yan pakikipaglaban. Ang tawag dyan, pakinabang. Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pagkasampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposible Talagang halungkat kaso to, no? Alam mo, itong gobyerno na ito, alam nyo tatak ninyo? Halungkat kaso. Kahit sabihin nyo si Trillanes yan, sinong gago maniniwala na hindi pakawala ng gobyerno to si Trillanes? Di ba? Kahit hindi totoo, walang gago maniniwala na hindi pakawala ito. Sumisip-sip sa inyo tapos binibira Duterte. Sinong gago maniniwala doon? Kabobo mo na lang kung naniwala ka doon. Pero alam ko pati sa kabilang bakod, alam nila, pakawala to ng administrasyon. Anong klase kang political analyst? Anong klase kang veteran vlogger? Naniniwala ka kay Trillanes? Wow. Wow. Kaya wala nang patutunguhan to si Trillanes na to. Bahala kayo kung maniniwala kayo dyan. Di ba? Good luck kung manalo to. Good luck kung manalo ka kahit dyan sa pagiging mayor dyan sa Caloocan. Good luck sa'yo. Pero, humanda ka dahil magsasampa ng kasangkatutak na demanda rin si Atty. Roque sa'yo. Kasi hindi pwede yan, pang-aabuso yan eh. Yung ginagawa niya, harassment yan. hindi nakinabang sigo sa mga transaksyon Oh, hayaan na natin yan. Next na po tayo. Kainis lang yan eh. Bagyang nadagdagan ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho nito pong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.11 million ang mga walang trabaho o katumbas po yan ng 4.1% ng labor force ng bansa. Yan, tingnan nyo ha. Magagalit kayo sa Maysug. Magsosona kayo. Magkakaroon ng sona ngayong July. Nagagalit kayo sa mga Duterte. Bukas po, mag-gas na kayo ngayon. Bukas tataas ang gasolina. At unemployment rate sa Pilipinas, bagsak. Bumabagsak na po. Sa madaling salita, mas maraming walang trabaho. Dumadami ang walang trabaho. Pag ang tao walang trabaho, tataas ang krimen. Kasi magugutom ang tao eh. Ano yung sinasabi ninyo na kayo ay nagbibigay lang ng ayuda? Kayo ay tumutulong sa mga Pilipino. Kayo ay concerned sa Pilipino. Kung concerned kayo sa Pilipino, magbigay kayo ng trabaho. Ang daming tambay sa atin. Kaya nga lahat ng piyesta pinatulan eh.
Bakit? Idle time. Walang ginagawa. Hindi busy. Patambay-tambay. Painom-inom. Bakit? Walang trabaho. Kita nyo nga pati yung pag-spray-spray ng tubig na wala naman kinalaman kay John the Baptist, ginawang libangan. Ano ba yung piyesta ng San Juan ba yan? Tingnan nyo, may naitulong ba yung basaan ng tubig na yan? Yaan po, ang ugat niyan, walang trabaho. Kung ang tao busy, walang nakatambay dyan na aantayin yung piyesta ng San Juan para mambasa ng tubig. Tama o tama-tama? Ang dami kasing tambay eh. Ba't ang daming nababastos sa kanto? Ang taas ng krimen, ang taas ng droga. Bakit? Walang trabaho. Kaya kayo gobyerno, huwag kayong nagagalit sa Duterte. I suggest magbigay kayo ng trabaho. Ang dami nyo ng biyahe. Diba? Nakailang biyahe na kayo. Asa ng trabaho? Kung may trabaho, walang maisug. Hayaan nyo kami magmaisug. Alam nyo, ganito yan. Kung ang tao maraming pera, kung ang tao ay may trabaho, kung ang buhay nila ay angat, kahit magmaisug kami araw-araw, magmumukha lang kaming asong tahol ng tahol. Asong ulol ang kalalabasan namin. Bakit? Walang makikinig. Ayaw ng taong bayan. Bakit? Busy. Busog ang pamilya. Tingnan nyo, sino ba ang mahilig sa reklamo? Mahilig sa rally? Yung mga gutom. Yung mga mayayaman, palagay nyo pupunta ng rally yan unless mga politiko. Kung busy yan. Diba? Hindi kayo dapat natatakot sa maisog kung ginagawa ninyo trabaho ninyo. Kung kumpleto ang trabaho, kung lahat ng pamilya ay kumakain, sasabihin pa nila, ang taas ng presyo ng bigas. Bakit? Anong pakialam ko mataas ang presyo ng bigas? Ang kinikita ko sa isang buwan, 50,000. Diba? Ano, real talk, anong pakialam mo sa mataas ang bigas kung mataas ang kita mo? Kung kayo mag-asawa may trabaho, pero wala ng trabaho, mataas pa bigas, anong gagawin ng karamihan? Papatay ng tao yan para makakain. Mag-asawa, wala ng trabaho, mataas pa bigas. Umasa sila sa kandidato. Yan ang problema natin, umaasa tayo sa kandidato. Mali pa natin, yung inasahan natin, budol. Hoy, ito na si Joylen Legaspi. Maraming salamat po, Joylen Legaspi. Wala. Alam nyo kaya nakita namin sa Hong Kong? Grabe yung infrastructure. Punta kami ng Macau. Haba ng tulay. Alam mo, yung nangangailangan ng tulay na ganun, tayo mga Pilipino. Yung mga proyekto ni PRRD, inawat nyo pa mga animal. Yung train, dahil proyekto ni PRRD at involve ang China, hinintunin nyo mga animal. Insecure kayo sa Duterte. Kailangan natin yung train na yan. Yan yung magkokonekta sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kailangan natin ng mga tulay. Napaka-backwards po natin. Saan tayo ngayon? Roro pa rin. Tayo na lang sa Asia, tayo na lang ata Pilipino nagro-roro. Bago ka makarating sa ibang lugar, kailangan ka mag-eroplano. Kung marami kang negosyo at itatawid dagat mo, kailangan mo roro. Tandaan nyo to, hanggat walang infrastructure sa Pilipinas, hanggat ganito ang traffic sa Pilipinas, wala tayong patutunguhan. Bakit ninyo inawat ang mga proyekto ni PRRD na yan dapat ang makakapagtawid sa atin sa trabaho, gutom, negosyo, etc. Walang mangyayari sa atin. Hanggat hiwa-hiwalay tayo, isla pa man din tayo.
Anong patutunguhan natin? Wala, nga. Kaya nung nandodoon kami na 'pag nag-uusap kami, nasa bus kami, katabi ko sila, si Ka Eric, si Doktora Badoy. Ang hinaing namin infrastructure. Lintik kayo, huwag niyong ihinto ang infrastructure. Kasi kaya hindi tayo makapag-infrastructure dahil sa bulsa ninyo napupunta. Wala tayong tulay, wala tayong mga ganitong tren. Ay naku. Maawa ka na lang sa Pilipinas, eh. Anong magagawa namin, sigaw kami ng sigaw. Kaya nga po lagi namin sabi namin, pinag-uusapan natin, ituro na natin sa taong bayan paano bumoto. Kasi kahit anong sigaw natin, 'pag bobo naman ang binoboto ng mga Pilipino, wala ding mangyayari, sigaw lang tayo ng sigaw. Ayusin na po natin yung boto natin. Iwas budol na po tayo. Babalikan ko yung sinabi ko kanina, 'pag walang ebidensya, budol 'yan. 'Pag walang resibo, budol 'yan. Isipin mo yung bus terminal nila mas maganda sa airport natin. Nakakaawa tayo, 'di ba? Bus terminal, Terminal 1 kami, lintik na airport 'yan. Maaawa ka talaga. Sabi ko, bus terminal? Nilamon yung Terminal 1 natin. Gano'n po tayo nakakaawa. Tas ang yayabang natin sa Chinese. Anong pinupukusan natin? Chinese. Galit tayo sa Chinese. Ano pang pinupukusan natin? Eto, tingnan ninyo focus natin. Hmm. Ayan. Ito po ay post ni VP Sara, tingnan ninyo. Sinabi ko na po 'to sa inyo dati pa. VP Duterte, naging mas matindi na ang paninira sa akin. Diyan pa tayo nakafocus. Wala tayong infrastructure, mataas ang presyo ng bigas. Saan kayo nakapokus, kayong mga vloggers, mga animal? Kayong mga sumusuporta diyan kila Tambaan, anong focus nyo? Eto? Ano sabi ni VP Sara? Naging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ito ng isang organisadong demolition job. Sisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at paghinaan ng loob. VP Sara, wag kang paghihinaan ng loob. Andito kami sa likod ninyo. Pero please lang, wag nang maniwala sa Marcos. Please lang. Nakikiusap po. Kasi totoo, pag inatake ka ng inatake at sa tingin mo wala kang tao sa likod mo, panghihinaan ka ng loob, eh. Nauunawaan ko si VP Sara. Kaya ipakita natin nasa likod niya tayo. Kaya lang po, napakahirap niyan. Napakahirap ng kalagayan ni VP Sara. Isolated na po siya, eh. Nagsalita na siya at nagsasalita. Tulungan po natin si VP Sara. Ako ay nasa likod ninyo. Until bitaw ka sa Uniteam. Suportahan po natin si VP Sara until bitaw siya sa Uniteam. Pero kung ipopromote na naman niya another Marcos, I'm sorry. I'm sorry po. Sana magising tayo sa katotohanan. Baka mamaya babalik sa Uniteam. Ako naman naniniwalang hindi. Pero kung sasabihin niya suportahan si Amy Marcos, excuse me po. Unless may konkreto, hindi puro dakdak. Sorry, ayoko kay Amy Marcos.
Sabi ni General Camote TV, sa Cagayan Valley at Isabela, maraming tulay na bago dahil sa build ni Tatay Diggs. Yan ang may resibo. Uy, talaga, sa Cagayan Valley, ha? Oo, dyan yung daddy ko, Cagayan Valley. Oh, very good. 'Di ba? Duterte lang yan. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Tandaan po natin na mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at political na interes. Bullseye. Yang paninira kay BP Sara ng mga vloggers, alam naman natin kung kanino galing yan. Mga gago yun. Alam naman natin kung sino mga bayaran na sinisiraan si Sara. Alam kong hindi kayo gago at alam nyo kung sino-sino tong mga to. Ano? Bakit pinapasiraan ng mga politiko si BP Sara? Kasi una sa lahat, hindi nila kayang talunin ng Duterte. Tinik sa kanila ang Duterte. Pangalawa, yan na yun. Personal at political na interes. Again, back to one po tayo. Ano? Hindi nila kaya ang Duterte ng mano-mano. Hindi nila kaya ang Duterte ng malinis. Yung trabaho sa trabaho. Hindi nila kaya. Ang kaya nila siraan ng Duterte. Kaya nga kita nyo ang attack kay BP Sara, personal. Sinabi ko na po yan dati pa. Nung nagbitaw siyang DepEd, sinabi ko, aatakiin ng personal si BP Sara. Asahan nyo yan. Bakit? Ganyan po yung mga bayarang vloggers na alam nyo naman kung sino ang nagbabayad sa kanila. Hindi ko na sasabihin, pero ang dami na pong ebidensya, audio na lumabas nun. Alam natin sinong pinansyer ng mga naninira kay BP Sara. Personal attack po sila. At ang mga ito ay hindi interes ng bayan, hindi interes ng Pilipinas. Interes nila. Interes ng mga weak dahil pinalaking spoiled, dahil pinalaki sa pera, hindi marunong sa ground, hindi kilala ang totoong nangyayari sa mga mahihirap, mga walang alam. Yaan po ay aasa sa paninira kay BP Sara at Duterte. Sabi dito, Jeb Rivera, pati sugat sa liig pinakailaman pa din. Kaya nga eh. 'Di ba? Pakita nyo naman sana, sana lang. Let us stick to the issue. Pakita nyo naman na may utak kayo. Kasi kung ang vlogger ninyo wala ring utak yung amo. Wag po personal attack. Issue, yung may kinalaman sa gobyerno, sa politika. Eh pati sugat sa liig, pinakialaman ninyo. O di ginawa kayong gago ni Sara. Pinaglaruan kayo. Sinagot niya yan. Kasi yan ay pagpapakita ng walang utak. Ang personal attack, walang utak. Jenny Balangkit from Hong Kong, shout out. Oh, 'di ba? Anong inaasikaso niyo? Paninira. Ito asikasuhin ninyo. Hmm. Malaki ba? Nababasa? Wala yung cursor ko. Ano ka ba? Ano ka ba? Oh, city with the highest crime in Southeast Asia 2024. Top tayo. Crime rate. Manila number 1. Number 2, KL. Nakapunta na po ako ng KL. Grabe din dyan. Kaya ibig sabihin, tinalo pa natin ng KL. Kinalo pa ng Manila. That means a lot. A lot po. Phnom Penh. Galing din po ako dyan, Cambodia. Hindi ko makakalimutan ng Cambodia kasi we were there 2015. Nagstay po kami dyan sa pinakamalaking hotel dyan dahil doon sa trabaho ko dyan sa Phnom Penh, Cambodia.
Diyan ko po naihinto yung aking paninigarilyo. I'm sober since 2015 pagdating sa sigarilyo. Diyan ko po nahinto sa Cambodia. Matindi rin po diyan. Grabe po ang gambling sa Phnom Penh. Isa pong gambling city po ang Phnom Penh, Cambodia. Mas mataas pa ang Manila. Jakarta, Ho Chi Minh, Cebu. O yan, pang-anim Cebu. JB, Malaysia, nakapunta rin ako dyan. Johor Bahru. Sa mga taga-Malaysia, shoutout sa inyo sa mga taga-JB. Nag-perform din dyan yung isa kong banda. Pattaya, Iloilo. Ayan, pang-siyamang Iloilo. Kala ko malalambing ang mga Iloilo, di ba Ilonggo? Malalambing. O, Bangkok. Sabi ni Jobar, ayusin muna natin ang problema ng ating bansa bago ang China. Tama. Alam mo, bago nyo inaayos ang problema natin sa Chinese diyan sa dagat, ayusin muna natin yung mga sugarol, mga pogo na Chinese dito sa loob ng bansa natin. Napaka-ipokrito natin na napakalayo ng mga Chinese, pinoproblema nating nasa dagat. Itong nasa loob ng syudad natin, city itself, syudad, city. Ibig sabihin maraming tao, delikado. Ang daming krimen na nagagawa ng pogo. Huwag tayong magbulog-bulagan. Inirereklamo ninyo yung tubig, yung water cannon di umano na ginagawa ng Chinese sa dagat. Mga ipokrito kayo. Yung Chinese dito, may mga lisensya, yung mga bodyguard nila. Na mga Pilipino, may lisensya, may hawak na baril. Napaka-ipokrito ninyong mga animal. Galit na galit kayo sa mga Chinese sa dagat. Yung nasa syudad natin, baka nga kapitbahay pa natin. Diyan sa multinational, ang dami raw dyan Chinese na mga pogo. Isang sikat na syudad yan. I know that place. Syudad, napakadami niyan. Napakalaking subdivision niyan. Hindi nyo maawat. Tapos nagyayabang kayo, galing-galingan kayo sa mga Chinese dyan, sa mga dagat. Kung hindi ba naman kayo mga talagang kayo nasa gobyerno na mga nuknukan kayo mga ipokrito. Hindi nyo maayos ang Chinese sa dito sa loob ng bansa, sa labas ng bansa inaatupag ninyo. Anong gagawin nyo? Biyahe kayo ng biyahe? Gago. Tingnan nyo. Yung crime rate sa Pilipinas, ano na? Diba? Nangunguna tayo. Hindi ba kayo nahihiya? Tapos ang binabakbakan nyo si BP Sara? Ano, kung kayo wala kayong kahihiyan, mahiya kayo sa mga anak ninyo. Magsilayas na kayo dyan. Hindi ko po kayo pinagre-resign Hindi po ako nananawagan ng resign kasi ayaw ni PRRD yun. Sinabi niya siya, maraming video yan. Ayaw niya. Basta gawin nyo ang trabaho nyo. Ang sa akin, tama naman si PRRD kaya hindi ko kayo pinagre-resign. Sa akin lang, kung sa tingin ninyo wala kayong silbi, magkusang loob na lang kayo. Kaysa nakakahiya kayo. Diba? Anong sasabihin nyo sa SONA? Puro fake news. Sabi dito, sekretary sa gobyerno, boss ng Pogo. Nabalitaan natin yung Pogo, yung mga bodyguard nila. Isipin mo may mga bodyguard ng mga animal. Nag-agawan ng baril. Bodyguard sa bodyguard ng mga boss ng mga Pogo. Chinese po, hindi Pilipino.
Di baril. Diba? Takot na takot kayo dun sa tubig, sa dagat. Inuknukan kayo ng mga ipokrito. May baril ang mga bodyguard dito, nagluloko-loko sila-sila, naggugulpihan, nagbabarilan. Ang nilalabas nyo sa media, yung water cannon sa dagat, di ba kagago? Nakakagago kayo? Makagago kayo. Oh. Itong mga bayarang ano na to, makagago talaga. Pasensya na ha. Hindi naman daw mura yung gago. Tinanong ko kasi. May pinagtanungan ako, hindi ko nasasabihin. Oo, wag daw nagmumura. Sabi ko, yung ano ba, gago, mura ba yun? Natanong. Hindi naman daw mura yung gago. Oo, pero yung PI mura. O di gago na lang. Gago. Yun ang sinasabi ko, di ba? Victoria Donato, shout out sa'yo. O mamaya, wag niyo pong kakalimutan. Sana naman Oo, bago tayo mag-iwa-iwalay baka pwede. Yung mga hindi pa naka-like, pa-like tong ano na to. Labas muna kayo saglit tapos like niyo po ito. Ha? Like niyo po itong video na ito para mas kumalat. At sana i-share nyo rin, ha? O yung ating Facebook, Coach Oli News PH. At wag po kakalimutan, Banateros, ha? Everyday na po yan. O, titingnan natin, baka maging Monday to Friday na po ang Banateros. Abangan po for further announcement ang Banateros sa SMNI. Maraming salamat sa SMNI talaga. O, grabe. Aurea Haway, maraming salamat. ECT78, Ernina Javier, Road Trip at iba pa, maraming salamat. Brian Flomino at Joylyn Legaspi, maraming salamat po. Sabi dito ni Jeb at Gina PH, ayaw pa kasi i-confirm kung buhay pa ba or patay na. Na ano na daw eh. May balita na hindi ko alam ha. Na bypass ata. Hindi natin alam. Oo, coach, mahilig yan sila sa fake news, di ba? Kung ano-anong paninira ginagawa kay BP Sara. Charito Sarino. Si Makagago ang gago. Gago yun. Sinabi niya naman gago siya. Makagago, di ba? Shout out from Hong Kong. Sa mga taga Hong Kong, hope to see you again. Ha? Thank you sa mainit na pagtanggap nyo sa Banateros Brothers at sa mga SMNI team. Thank you po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po, kita-kits po tayo mamaya. Ha? Sa programa, 8 p.m. po.